Sa picture na ito ng content creator na si May, di makakailang makinis at malaglas skin daw noon ang kanyang kutis. Pero nagbago raw ito sa isang iglap dahil ang kanyang iniingatang mukha ay biglang tinubuan ng mga butlig-butlig na dumami, lumaki, hanggang sa namaga na para mga tagyawat. Marketing specialist sa isang international company si May. Kaya naman importante sa kanya na presentable at komportableng humarap sa mga tao. As someone who works sa marketing field, I really have to face a lot of people. I have to talk to a lot of people. Pero noong nakaraang taon, hindi lang siya nawala ng kumpiyansang humarap sa mga tao, kundi pati na rin sa salamin. Nag-start siya sa pakonti-konting acne na nasa noo ko na hindi ko naman akalain na lalalap. Sa sobrang laki at dami raw kasi ng mga tigyawat niya, hindi niya makuhang tingnan ang sarili. Hindi na ako jolly, hindi na ako palabate at hindi na ako lumalabas ng bahay. Dahil pandemya, kumonsulta online sa isang dermatologist si May, pero hindi niya na ituloy ang gamutan. Hindi ko ma-build yung trust that time kasi nga, nung time na yon, mas naniniwala ako sa mga nakikita ko on social media. Sa pagkabahala ni May, ang naging takbuhan niya, ang social media. Kung anong nauusong skin product na ginagamit ng karamihan, siya rin daw na ina-add to cart. Whatever I see on social media, pinapaniwalaan ko. Dahil nga sa effect ng social media sa akin, ang dami kong pinagbibiling products na hindi ko naman alam kung ano yung mga ingredients. Basta makita ko na may isang taong nag-transform because of this product, hala, sige, bili. Pero ang inaasam niyang clear skin, mas lalo pa raw lumala. Nag-check ako on TikTok ng mga products na ginagamit ng ibang tao. And then of course, binili ko at ginamit ko kaagad. Ang nangyari, mas lalong lumala at hindi ko na malayan na mas nadadamage na pala ang aking skin. Dito na raw nagsimulang mapansin ito ng ibang tao. Anong nangyari sa mukha mo? Kung ano-ano kasing ginagamit mong products, bakit hindi mo itry to? Itry yan nang hindi man lang tanungin kung kumusta ba ako inside. Nakakawasak siya in a way. Hanggang sa hindi na lang daw kumpiyansa niya ang apektado, kundi pati na rin ang kanyang trabaho. Mga kapuso, ayon sa dermatologist, may iba't ibang dahilan kung bakit nagkakatigyawat ang isang tao. Karaniwan dahil po daw ito sa mga matatapang na produkto na di akma sa ating balat. Posible rin daw na magkaroon ng breakout dahil sa stress at unhealthy lifestyle. Kaya kapag sumulpot yung mga tigyawat, siguraduhin pong magpakonsulta na agad sa inyong mga pinagkakatiwalaang dermatologist. Pagka nag-breakout ang acne natin, kailangan nating i-check kung ano yung mga ginagamit nating produkto. Baka ito naman ay nagbibigay ng breakout natin. So may mga produkto na matapang, may mga produkto naman na masyadong nakaka-irritate ng skin. Check kung nasistress ba tayo sa panahon na to. Baka ito rin ay isang cause ng ating breakout. Common din sa mga babae na nagkakaroon ng acne flare 1 or 2 weeks bago tayo mag-menstrual cycle. Noong August ng nakaraang taon, nagdesisyon na si May na bumalik sa isang dermatologist para sa face-to-face consultation. Nung pumunta na kasi talaga ako sa hospital and meet my dermatologist there ng face-to-face, sinurrender ko na lahat eh. Sa payo ng dermatologist, sumailalim si May sa oral medication at niresitahang uminom ng isotretinoin. Ang isotretinoin po ay isang oral medicine. So ito ay iniinom 4, 5 hanggang 6 na buwan. Iniinom po ito araw-araw at ang purpose po nito ay para makontrol yung acne. So sa dalawang paraan. Una, pinapadry niya yung skin. So dinidecrease po niya yung oil production. At pangalawa, binabawasan din niya yung pagkapal ng balat. Kasi pag kumapal po yung balat, or we call it hyperkeratosis, hindi po nakakalabas yung oil freely na galing sa ilalim ng balat at natatrap yung oil sa ilalim. Ang problema, nakaranas si May ng side effects gaya ng madalas na pagkahilo, madalas na pag-ihi at pagdadry ng mga labi. At ang pinakamatindi, After 2 weeks of taking it, nag-purge ako ng malala. Yung dati kong pimples na cystic, mas dumami, mas galit yung pimples, mas pulang-pula yung face ko. And I was so worried na parang bakit ganito? Nagtitake ako ng medicine pero bakit sobrang dami ko lalong pimples? And then nag-search ako and also talk to my derma na acne purging pala yun.
Pero tiis-tiis lang daw at makalipas ang 6 na buwan, ang mga tigyawat ni May unti-unti nang magbabaybay. After 6 months of taking isotretinoin and doing the skincare that I have now, eto na po ang aking progress sa aking skin. Less na po ang pimples. Magkaroon man ako ng pimples, pa isa-isa na lang. Bukod sa pag-take ng isotretinoin na inireseta ng kanyang derma, inalagaan na rin daw niyang mabuti ang kanyang balat. Pero may paalala si Dr. Teresa Veroy sa mga taong gustong gumamit ng isotretinoin. Ang isotretinoin po ay importante na binibigay lamang ng isang doktor. Wag na wag po tayong magsi-self-medicate ng isotretinoin dahil ito po ay may mga possible side effects. Unang-una, ito po ay isang gamot na nakakapagbigay ng hepatotoxicity. So, ibig sabihin, hindi po siya safe sa liver at maaari din po magkaroon ng side effect sa fetus pagka ito po ay ininom ng isang babae at nabuntis. So marami pong factors na kailangan i-consider bago tayo mag-isotretinoin. Ang isang gamot po tulad ng isotretinoin ay binibigay lamang kung meron kayong consent form at kailangan po ang programa or program na binibigay ng dermatologist ay susundin po natin. Nanumbalik na rin daw ang kumpiyansa ni May. Right now, I am very much happier and also mas confident na ako. Wala na akong mask kapag lumalabas. Nakakapag-interact na ako sa maraming tao and I just feel like bumalik na yung dating ako. Lesson learned daw para kay May na dapat makinig sa mga eksperto at huwag basta-basta gagamit ng anumang produkto. Do not self-medicate. Ang lagi kong sinasabi, hindi ba kapag meron tayong sakit na nararamdaman, always consult a board-certified dermatologist. Para naman sa mga nakakaranas pa rin ng matinding acne, kung tayo po ay nagsasuffer sa acne, marami na po tayo nasubukan na iba't ibang mga produkto, pero hindi pa rin nawawala yung acne natin at patuloy na dumadami, ang pinakamaganda pong gawin ay magkonsulta na po kayo sa isang board-certified dermatologist. Dahil kami po mga dermatologist ay makakatulong sa inyo para malaman kung ano yung cause ng acne ninyo, mabigyan namin kayo ng tamang gabay sa lifestyle changes. Tigyawat man o anumang sakit sa balat, huwag hayaang lumala. Ingat-ingat sa paggamit ng anumang produkto at makinig lamang sa payo ng mga eksperto.